Isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong ibabahagi ang talang buhay po ng ating kapatid na si ang isang hari noong kapanahunan ng ating Amang Hesus sa Kalangtin. Siya po si Haring Teryo, ang pinagbigyan ng libro ng katotohanan. Siya po kapatid ang sanang magliligtas sa ating Amang Hesus sa Kalangitan, ngunit siya po ay nahuli sa kanyang pagdating upang iligtas ang ating Amang Hesus sa Kalangitan. Aking pong ibabahagi at nawa po ay ating pong buksan ng ating puso't isipan upang maunawaan ang bawat pahina na siyang aking binibigkas ng aking bibig. Isang magandang pagbati sa inyong lahat, magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako ang siyang ipinababa ng Ama sa Kalangitan. Ako ay ngayon lamang napahintulutan sapagkat noon sa aking kapanahunan ay aking ibabahagi sa inyong lahat. Ako ay kanina pa lamang kapatid na nagmamasid at nasisilayan. Ako ay naghihintay kapatid. Ako na siyang magbabahagi sa inyong lahat. Ako ay sa panahon ng nabubuhay pa ang bugtong na anak ng Ama na sa langit. Sa hilaga ng Maria, ako ay isang hari noon kapatid. Ang ngalan ko ay Teryo. Teryo kapatid. Ako ay isang hari. Hari na siyang itinuturing sa kapanahunan kapatid. Sapagkat napakapalad din ng aking bayan na noon sapagkat dooy pumaroon na siyang nangaral sa amin ang Amang Hesus sa Kalangitan. Siya noon ay pumaroon sa aming bayan. Siya rin ay nangaral noon kapatid, ngunit siya ay hindi ko pinaalis, kundi ako ay nakinig din sa kanya. Hanggat hindi rin nagtagal, siya rin ay umalis patungo sa Naria. Noon kapatid, kami ay nagbibigay noon sa kanila sa mga nagngangalang apostol, noon bago pa man sila ay umalis noon. Lalo na ang isang apostol na nagngangalang Pedro at Lucas na siyang tunay, sapagkat siya ay sa akin din ay nagbabahagi kapatid. Kaya't ang turan sa akin, napakapalad ng bayang ito na iyong bayan, sapagkat tinanggap mo ang Ama sa langit. Hindi kami nagdalawang isip noon at nang itinuran sa amin na ang hinihintay na noon na may nakalathala na siyang tagapagligtas at ang bugtong ng anak ng kaitaasan ay siya ang dumating at sa inyong bayan tumuloy na itinuran sa amin kapatid. Ako ay nagalak at sa kanya noon, at nang sila ay umalis sapagkat kailangan sila'y magtungo sa Naria upang mangaral din na kanilang itinuran kapatid. Kami na lamang ay nagbigay ng makakain sa kanila sa kadahilanan na hindi nila tinanggap ang pilak at ginto, kaya't makakain na lamang ang aming ibinigay noon. Meron din mga hayop na kanilang daladala, mga prutas pa noon. Lubos kaming nagpapasalamat sa kanila nang pumaroon sa aming bayan ang Amang Hesus sa Kalangitan. Sa bilang ng buwan na ikadalawampu at 5 at sa bilang ng araw na 49. Napakarami niyang pinangaral sa amin noon, sapagkat noon kami din ay may hawak noon. Ito ay isang libro ng katotohanan na binigay sa amin. Ang ngalan niya ay Belino, sapagkat dooy nakalathala na itinuran noon pa man ay darating ang kaloob ng langit sa lahat ang kanyang bugtong na anak. Ako ay may kabiyak at may 2 supling, ngunit pilyo ang aking mga anak na iyon kapatid. Ang isa ko na lamang na anak ang aking nakasama sa kalangitan, sapagkat ang isa ay hindi noon naniwala. Ang aking anak na siyang itinuturan ay Nilo kapatid. Nilo ang kanyang ngalan, ang pilyo kong anak na noon sa kapanahunan kapatid, ngunit siya rin ay naniwala noon. Ako ang kanyang pinakinggan. Napakarami niyang ginawang kapilyuhan kung siya'y aking ituturan.
Isang hari na ako'y itinuturan, ngunit ang aking anak kung siya'y makikita'y hindi ko nalalaman sapagkat napakarami ng kanyang ginagawa na kapilyuhan na noon. Ngunit mabuti sapagkat yaong aking anak na yaon nakinig sa akin, yaon na ngay ang aming bayan ay siya ng tinurang nabigyan ng liwanag. Sapagkat sa mga kasalanan ay napatawad, gayon na rin sa aking bayan na makasalanan. Na siyang sa mga taong gumagawa ng kasalanan ay nabago ang lahat. Ako ang siyang hari na kanilang pakikinggan. Kaya't ang bayan na makasalanan ay naging mabuti, kapatid. Ako noon, kapatid, ay 140 na po ang aking taong gulang nang makilala ko ang Amang Jesus sa kalangitan. Isang kawal noon sa aking itinuran sa aking kawal na yaon, ang Amang Jesus sa langit ay iyong sundan. Sundan ng patago upang makita kung ano ang magaganap o mangyayari sa kanya. Hanggat ang kawal ko'y bumalik sa akin noon, Hulyo yaon, ikawalo ng Hulyo. Siya'y nagturan sa akin, ang kawal kong yaon, aming hari. Ang Amang Jesus ay kanilang sinasaktan at tinuturang makasalanan. Kaya naman ako noon ay nagalit, kapatid, at nagkaroon ng katanungan. Ano ba ang ginawang kasalanan sa mga taga roon? Siya lamang ay nangangaral. Ang ating bayan ay naging mabuti nang dahil sa kanya, pagparito sa atin. Kaya't ako ay nagalit noon, kapatid. Ngunit ito na lamang ay nawala sa aking puso at isipan. Hanggat Hulyo 22, siya na'y muling bumalik sa akin. Ang aking kawal. Noon, aking tinuran, kayo po ay magmadali aming hari, pagkat ang Amang Jesus sa kalangitan ay papaslangin. Kaya't kami na ay naghanda at ninais na pumaroon sa Nariya, kapatid. Ngunit kami na ay nakarating doon, Hulyo rin, kapatid. Ngunit kami na ay nahuli, Hulyo 24 na yaon kami na ay nahuli, kapatid. Napakarami namin, kapatid, napakarami. Isang labanan nang siyang naganap, kapatid. Ako ang pumaslang sa 7 anak ng isang haring David na ngalan, sapagkat 8 ang kanyang anak. Ang Judas nagngangalan ang siyang nabuhay. Ang haring David na iyon ay nawala na sa kanyang kaisipan. Kaya't ang kanyang mga anak na lamang na siyang nakipaglaban, ngunit ang lahat ng yaon sila ay nawala. Ako ay nagalit sa kanila. Ako ay nahuli, ngunit bakit papaslangin ang isang taong walang nagawang kasalanan at sila lamang nagturan ng kabutihan. Mula na ang haring iyon nang kami ay pumaroon, napakarami ng noon nang hindi namin nalalaman, sapagkat lahat kami ay kanyang pinangaralan. Binago ang makasalanan, kaya naman napakarami ang nagalit noon sa mga taga roon sa Nariya, sapagkat sila ang pumaslang sa Amang Jesus sa kalangitan, kapatid. Ang Kristo na iyong tinuturan, ang ngalan ng mga tao sa Nariya ay Kristo. Hindi lamang iyong grupo, kundi ngalan ng mga taga roon sa Nariya. Ang Kristo na iyong tinuturan ay sila. Hindi man namin ninais na sakupin ang kanilang bayan. Ang nais lamang namin ay iligtas ang taong walang ginawang kasalanan, na kanilang papahirapan at papaslangin. Ako noon, kapatid, ay bumalik sa aming bayan hanggang sa aking pagtanda. Ang Amang Jesus sa kalangitan, ang kanyang mga pangaral, ang tanging nasa aking isipan. Ako'y namaya pa sa edad na 207 na siyang tunay. Ika-6 na po at siyam, kapatid, ang buwan na yaon, at 2 ang araw na noon, kapatid, tanging nasa aking isipan ay nawa sa aking mga kasalanan nagawa, patawarin ako sapagkat ako ay matanda na. Tanging ang aking tinatawag noon, kapatid, Amang Jesus sa kalangitan, gayon din sa inyong Ama na aming Ama na sa kalangitan. Kayo na ang siyang bahala sa akin,
nawa ay sa liwanag ako paparoon. At nang gabing niyon, kapatid, liwanag na aking nasilayan. Isang anghel, kapatid, isang anghel na noon ang aking nasilayan. Ito ay nagturan sa akin, kapatid. Kapatid, sa ating Ama sa langit, ikay makinig. Kay buti mo sapagkat siya ay pinakinggan mo. Halina, halina, at sa liwanag maglakbay na kanyang itinuran. Mahabaging liwanag sa kalangitan. Sino po sila? Nais kong malaman at ang kanyang itinuran sa akin. Kapatid, ako ang Arkanghel Miguel na ngalan, kapatid, na siyang inatasan ng Ama sa langit upang sa iyo ay gumabay patungo sa kanyang liwanag na kanyang itinuran, kapatid. Hanggat ako na ay natulog ng mahimbing at hindi na nagising sa liwanag ng Ama sa langit ay pumaroon. Kay buti. Ako man noon ay nagdadalawang isip, ngunit alam ko na ang aking pilyong anak na lamang ang siyang aking mapagbibigyan ng katungkulan bilang isang hari. Kaya naman ang aking anak na Nilo na siyang alam kong nakikinig sa akin, ang siyang aking pinagbigyan kahit na ito'y pilyo. At hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin sa aking kaharian. Ngunit siya ay na ang aking pinagbigyan. Nasilayan ko ang Amang Yesus sa kalangitan na noon ay ninais kong ipaglaban. Ako man ay nahuli, ngunit siya'y muling nabuhay. Ako na lamang, kapatid, ako na lamang ang siyang nakasilay noon sa kanya. Siya ay noon mula sa kalangitan ay bumaba noon, kapatid, at sa aking harapan aking nasilayan. Tunay nga ang iyong itinuran, aking nasilayan, kapatid. Ngunit sila'y nagdadalawang isip. Ang iba'y hindi ba, kapatid? Ako na siyang nasa inyong harapan, nasa inyong harapan, na siyang nagbabahagi ng ang inyong kapatid. Isang magandang kaliwanagan, kapatid, mapalad ka na siyang pumaroon, sapagkat sa ating Ama sa langit ang katotohanan iyong nasisilayan. Naway ikay po magpatuloy kahit ang araw na ito ay ako ay bumaba, sapagkat siya rin aking kaarawan. Mga kapatid, ako ay natutuwa sa inyong kapatid. Ang mundo, ang Ama sa langit, ang kanyang pinagkalooban ay napakapalad. Kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Ako na ay magpapaalam. Kapatid, paalam.